Maray na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. I would like to say this introduction in behalf of Sister Jessie. Papasok po siya mamaya kasi siya po ay ngayon ay kasalukuyan nasa Naga City, Camarines Sur, nag-a-attend ng convention ng mga social workers. Ang tema po ay trauma-focused social work counseling. Today is Friday, July 4, 2025. Last day ngayon ng kanilang convention. At ito ay, pero dahil napakahalaga ng programang itong Usapang Bokasyon ACI para sa aming lahat, siya po ay magkakat muna, mag-excuse muna dun sa kanilang convention at she will be joining us soon po. And then, ano pang sunod dito? Sana po ay maabot namin ang lahat ng kabataan, lalo na dun sa mga tinatawag na mga madre at tinatawag na maging madre at pari. Na-miss namin kayong lahat nung nakaraang Friday. Pero ngayon, heto na naman po kami, ready to serve you. 2 Fridays ago, episode 42 ay pinamagatang #mga bayaning walang bantayog, #papa/tatay/dad to honor our fathers. Ngayong hapon, episode 43 ay pinamagatang Return to Your Heart. Meron tayong 2 panauhi na makakasama natin ngayon. Excited na kami. Excited na rin kami na makapasok si Sister Jessie. Anytime soon, she will be with us. Pero bago ang lahat, ng aking co-host, ka-community, ay mag-i-introduce, ay babati po muna siya. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Sister Martha Hang. Shout out to all those who are listening and watching our program this afternoon. And also, I would like to shout out to our very own Bishop Bong and all the bishops all over the Philippines who are presently in Bohol. Yesterday, they concluded their annual retreat in the Diocese of Tagbilaran, and starting today, they will have their plenary assembly in the Diocese of Talibon in Bohol also. Mabuhay ang CBCP Catholic Bishops Conference of the Philippines. By the way, we facilitate recollections and parent-students encounter. Please just message us if you are interested. And for young ladies, senior high school graduates, college students, and young professionals who are interested to search for their vocations in life, you are invited to visit us at Santa Rafaela Maria Student Home, Sakpon, Daragaan Bay. Please message us to Kita Kiss. Maray na hapon po sa Giraray. Sister Net po, magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Shout out sa lahat ng mga Rafaelians at kanilang mga magulang. By the way, may orientation tayo bukas, kita-kita po. Kita kids po. And then this morning, we also had one batch of Rafaelians who had their orientation po. And then shout out po kay Ki at sa lahat ng mga searchers. And then shout out kay Sister Lumen. I hope nanonood ka ngayon. And shout out kay Hana at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon ACI, labi na sa ako ang Papa. Last Friday was the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, the Friday. And then the Friday after, we celebrated the Corpus Christi, the real presence of Christ. And the next day, Saturday, was the memorial of the Immaculate Heart of Mary. When asked why the feasts of the Sacred and Immaculate Heart are celebrated right next to each other, Father Donald Calloway, MIC, explained, and I quote, "We say figuratively that the Sacred and Immaculate Hearts beat and live as one. Mary's Immaculate Heart is in complete union with the Sacred Heart, the Heart of God." Ngayong hapon ay espesyal ito dahil ang Sacred Heart episode natin dahil kami ay mga handmaids of the Sacred Heart of Jesus. Tatalakayin natin ang banal na puso ni Jesus, pusong nag-aalab para sa ating lahat. Sabi nga sa Romans 5:8,
He loves us even while we were yet sinners. Find out why we invited two specific congregations today and how they are related to the Sacred Heart. Samahan niyo po kami sa aming episode 43, Return to Your Heart. At eto na, Sister Jessie is here! Sister Jessie, patawad. Welcome, Sister Jessie. Welcome, nakamute ka po. Sorry. Ah? Nakamute. Ayan, okay na po. Naririnig? Okay. Welcome home, Sister Umpisahan ko Jessie. pa ba? Kumusta ka dyan? Ito, nahirapan mag-open. But we're happy that you are here now with us. Yeah. Will I start? Yes po. Oh, okay, so magandang hapon. Maraming na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. So shout out sa lahat ng mga PASWI o social worker in Kamsur chapter. So today is Friday, July 4, 2025. Ako po ay kasalukuyang nasa Naga City, Camarines Sur. Nag-a-attend po ng seminar ng mga social workers with the team Community Trauma Focus on Social Work Counseling. Last day po namin ngayon, but since napakahalaga nito sa amin, ang programang Usapang Bukasyon, naririto pa rin po ang inyong lingkod kasama ninyong lahat para sa ating misyon na ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nitong programang ito. Naway maabot namin ang puso ng ating mga kabataan, lalo na doon sa mga tinatawag na maging madre at pari. Na-miss po pala namin kayong lahat nung nakaraang Friday. At ngayon, ito naman po tayo, ready to serve. 2 Fridays ago, episode 42, ay pinamagatang mga bayaning walang bantayog. Papa, Tatay, and Dad to honor our fathers. Ngayong hapon, episode 43 ay pinamagatang Return to Your Heart. Meron tayong dalawang panauhin na makakasama natin ngayon. So sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo. Pero bago ang lahat, bumati na po ang aking mga co-hosts. So Ayan. ngayon, Bumati na po kami, Sister Jessie. Doon na po tayo sa pag-introduce ng ating mga panauhin po. ito na ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and introduce yourself at mag-shout out na rin po. Ayan. Hi. Hello. Hello po, good afternoon Father. everyone. Hello Good afternoon. Hello. po. Ayan, second time ko na po to. Salamat po Yes. sa pag-imbita muli. Ako po si Brother James Santos of the Society of Jesus. Nandito po ako ngayon sa Philippine General Hospital. Dito po ako ngayon naka-assign. Mabuhay po sa inyong lahat. Tulad kanina ng sabi ni Sister Martha. At sa lahat po ng ating mga viewers. Good afternoon po. Good afternoon. And welcome. Brother James, saan yung bahay Aruga? Saan yun? Sa PGH ba yun? Bali po sa nagtuturo po kasi ako ngayon sa mga batang may cancer po tsaka may ibang karamdaman. So from PGH po umuwi po sila sa bahay Aruga para po siyang parang ano po nila temporary house nila while they're still seeking medication mga nag-undergo po sila ng kanilang mga treatment. Mm-mm. So parang ano ito, nasa compound ng PGH pero ibang building, parang ganon? O labas ng PGH to? Sa labas po, bali tatawid pa kami, nagta-tricycle pa kami, pauwi po. Oo. Yeah. So parang nasa Nasa summer ng exposure, ang tawag itong program na to, na the whole summer nasa PGH ka-assign, parang ganon? Bali po 2 weeks lang po. By next week, sa may PJPS naman po ako sa Muntinlupa po. Wow. Sa prison service po ng mga Jesuits. Brother James, incoming third year ka na po ba? O fourth year? 4th year po. Wow. Yuhu! Deacon. 4th year till Lapit na. theology na. Yeah. Prayers po. Thank you, Brother James. Maraming salamat po. Shout out rin pala doon sa mga batchmates ko po. Si Dom tsaka si Brother Dom at si Brother Bien. Amen.
And si Father July. Hello po, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Father July. Good afternoon. Ako po si Father July P. Zambrano, SCJ. Ako po ay pari ng the Congregation of the Priest of the Sacred Heart of Jesus. So yung congregation po namin is originated in France. Si Venerable Father Leo Jan Dihon yung founder namin. And I was just recently ordained last year, November. Wow, banal. So, parang nag-aalap pa. Yung ganun. So, presently, na-assign po ako ngayon dito sa aming parokya sa Bagong Silang, Caloocan City. At saka, yun po, I am 38 years old. Magbi-birthday po ako ngayong Sunday kasi July yung pangalan ko. Oo nga So please pray for me. July kailan, Father? July? July 6, this coming Sunday. July 6. Nag-birthday ka na po. Yes. Kaya 38 This mo pa this lang. coming Sunday. Opo. Advance. Wow. So, I'll be turning 38 this coming Sunday and yun, maraming salamat sa lahat and thank you for the opportunity na maimbitahan. Kinakabahan pero kinakapalan ang mukha para sa Diyos. Holy Spirit, Father. Isang SJ at isang SCJ. Tama, no? Yan pa Okay. lang. Makita mo na Shoutout may naman common po sa- denominator ang dalawang congregation. Yan. Hindi magkakilala po ba kayo? Hindi, no? Magka-generation? Hindi. Hindi po, iba yung kakilala ko. Akala Iba. kasi Oo. Brother Jason. Yeah. It's good. Opo. So, Father and Brother, kindly share with us your vocation story. Thank you po. Sino Who would go mauna? first? Any? Father James? Okay, Father sige. James. Brother James I'll and go Father first. July. Okay po, actually yung vocation story ko po is mahaba pero iiksian ko lang. I'll try to be as maiksi as I could be. So actually growing up, hindi ko naman talaga pinangarap maging pari. Never kong pinangarap maging pari. Nakatapos na ako ng college, nakapagtrabaho na po. And then siguro yung masasabi ko, yung turning points of my life na because I entered in the seminary when I was already 27 years old. So may stable na trabaho pero ewan ko biglang hindi ko inaasahan yung magpapari pala ako, doon pala ako papunta, doon pala ako nililid ni God. Pero yung sabi ko nga yung turning points ng buhay ko, yung bukasyon ko is it actually started with a dream. So parang napakaano naman, pero panaginip siya pero yun po ang totoo. So para sa akin panaginip siya pero para sa akin mas totoo pa siya kaysa buhay ko. That was my personal encounter with Jesus sa panaginip ko. Mataas siya, but to cut the story short, parang I had this opportunity to talk with Jesus in a dream. So doon nagbago ang lahat kasi hindi ko alam, if you have the chance to talk to God, to Jesus even in a dream, ano kaya ang sasabihin mo? So on that part kasi sa amin parang nanaginip ako, doon kami sa lugar namin because I came from Medina, Misamis Oriental, Bisaya po. Misamis Oriental, and then parang nagkaroon kami ng conversation sa panaginip ko na doon kami sa seashore kasi yung bahay ng lola ko na tinitirahan namin ay nasa gilid ng dagat yung bahay na kung saan nagsa-sunset. So doon ko siya talaga na nakausap yung si Jesus. I believe it's Christ. And then anyway, hindi ko lang alam, so I just out of nowhere parang tinanggal, sabi ko alam kong nanaginip ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, para hindi ko makalimutan yung panaginip ko, dapat isusulat ko sa sand kung ano ang sasabihin ni Jesus para pagising ko maalala ko. So, when I realized that it was Jesus, para sa akin talaga, hinubad ko yung sinelas ko, tapos bigla akong lumuhod at umiyak. Tapos ang unang sinabi ni Jesus sa akin na sinulat ko sa sand, sabi niya, peace. Peace yung sinabi niya. Peace. And then after that, sabi ko sa kanya, I don't know, I just out of nowhere,
nakatingin lang ako sa kanya tapos sabi ko, Lord, napatawad mo na ba ako sa mga kasalanang nagawa ko? Yun talaga yung una kong tinanong. Hindi ko alam kung bakit yun ang tinanong ko, but that was my question to Jesus. Sabi ko, Lord, napatawad mo na ba ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko? Yung sagot niya, yun ang nagpabago sa buhay ko. Ang sabi kasi niya doon, ay sabi niya, July, even before you made the mistake yung maalala ko talaga, English pala si Jesus there. July, even before you made a mistake, I have already forgiven you. My goodness. Parang grabe naman yun, hindi mo pa nagawa ang kasalanan. Tinatawad ka na. Sabi ko, totoo ba yun? Sabi ko, oo nga, kasi siguro hindi naman kasi alam naman kasi ng Diyos na pag ako ay ipinanganak, magiging pasaway ako sa magulang, ganun. Pero parang binigyan pa rin niya ako ng buhay. So I think tama naman siguro kasi question ko pa talaga, hindi mo pa nagawa yung kasalanan, ipinatawad ka na. So parang doon, parang bigla akong umiyak sa sobrang sa sinabi ni Jesus. Sabi ko, my goodness, itong Diyos na to na walang ibang minahal kundi walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Ako naman walang ibang ginawa kundi ang saktan siya. So I want to understand this love. I want to understand this love. So yun yung pinakarason talaga kung bakit pumasok ako sa seminaryo with may dala-dala ako Sabi ko, baka ang the best way to understand God's love is to become a priest. Doon yun ang sa pag-aaral. But actually yung panaginip na yun, parang hindi ko pa siya nakasulat siya sa journal pero nakaalala sa puso ko, pero 1 year ko siyang set aside. And then after 1 year, parang nagbigla yung emptiness ng heart ko. Sobrang napaka-empty kahit okay naman yung family ko, okay naman yung lahat sa buhay ko, may trabaho naman ako na maayos. In fact, mapopromote pa ako nung time na yun. So parang sabi ko, bakit sobrang empty? And then one day sabi ko, magsisimba kaya ako kahit hindi Sunday? Kasi church goer regular every Sunday. Nung pagsimba ko talaga, my goodness, yung nung pagtaas ng pari ng chalice at saka nung body ni Jesus Christ, nung body and blood sa mass, yung emptiness na sobrang grabe nagpapayak sa akin gabi-gabi, biglang napuno. Biglang napuno. Sabi ko, I have attended mass since the beginning of my life, pero that was I would say the first time that I attended mass para sa akin. Kasi yung emptiness ng heart ko, yung na full. Naalala ko yung panaginip ko. And then that was the time na parang yun yung pinakatuloy na, okay, gusto kong maintindihan kung anong klaseng pagmamahal ang Diyos na meron sa akin personal. So pumasok ko sa seminaryo at doon na po nagsimula ang lahat. Hindi ako kasi yung plano ko naman talaga the goal was to understand God's love. Pero sa formation kasi ng SJ, yung experience ko sa formation ng SJ kasi ng Priest of the Sacred Heart of Jesus, sobra kasi para bang every stage of the formation I could not go out kasi na-experience kong love ni God. Tapos para bang alam kong there's something more. So I continue the formation. And then another experience of love, but there's something more. Hanggang sa naging pahari na ako. So that's really my vocation story. It's for me a grace of God na parang sinasabi ko talaga may personal quest of God na hindi ko naman pinangarap maging pari, pero pumasok ako sa seminaryo na may daladalang goal. I just want to understand God's love sa buhay ko. So, now I'm here. Beautiful. Ang galing naman. Sabi nga natin, we get married only for one reason, and that's love. So, we enter also with one reason, and that is love. Ang galing naman, Father. Ang ganda-ganda ng story mo po. Si Brother James. Hello po. Alam ko na share ko na po sa inyo yung vocation story ko before, pero siguro kumbaga yung vocation story po kasi kumbaga it's a ever-evolving story, love story with our Yes. Lord. And siguro gusto ko umpisahan sa nung first time ko pa lang talaga ma-encounter yung si Jesus sa buhay ko. Bata pa lang po ako, kumbaga yung mother ko po, lagi po kaming kinikwentuhan ng mga kwento from the Bible, kasi mga pinapanood po naming mga palabas, yung Superbook,
Flying House. Tas may isang particular movie po yung Ben-Hur. Napanood ko yun nung parang Holy Week. And for some reason, na-curious po ako sa dun sa kay Jesus. Dun sa movie kasi hindi pinapakita yung mukha niya. So laging buhok niya lang, nakatalikod siya. Pero dun sa movie, nakita ko kung paano niya tinulungan si Ben-Hur nung pinapahirapan siya. Tapos kung paano niya pinagaling yung mga kitongin. Yun. So parang na-imprint sa akin na katauhan ni Jesus ay isang napakabuting tao na mapagmahal, tumutulong sa kapwa. And nung bata pa po ako, nung nakita ko yung sister ko na pumapasok na sa school, parang ako rin, nainggit ako. Sabi ko dun sa mami ko, Mami, gusto ko na rin pumasok sa school. And dun sa bahay namin, ang malapit po na school, yung school po ng Handmaids of the Sacred Heart. No? Yung Santa Rafaela Mary. And sobrang lapit lang sa amin. Nasa within Loyola Heights po. So, in-enroll ako ni Mommy doon kaagad kahit na I think I was 4 years old. Pinasok na niya ako doon as a kindergarten student. And doon po, mas lalo kung nakilala si Jesus. Kasi hindi lang kami tinuruan magsulat, mag-drawing. Tinuruan rin kami magdasal. Ang pinaka-vivid na memory ko ay first thing in the morning, bago pumasok sa classroom, ay hahalik kami sa image ni Mama Mary bago pumasok sa classroom. Tapos tinuruan kami magdasal. And may mga times din na sinasama niyo po kami sa adoration ng mga madre. Yeah. Na kahit na hindi ko naiintindihan, nakikita ko yung puting bilog, sinasabi ko lagi kay Mami, si Jesus yun. Tapos sabi ko, parang pinapasok siya dun sa isang box, yun daw yung bahay ni Jesus. And minsan nga sabi ng Mami ko, nakita niya daw ako, naglalaro ako. Yung shoebox, yun yung ginagawa kong tabernacle. Tapos kumupit ako ng puting bilog. Tapos yung chip, ginagaya ko si sister na adoration. And then one time, hindi ako nasundo ng mami ko ng maaga. So naiwan ako sa school. So iyak ako ng iyak, ganyan. Tapos sila Sister Marlene, tsaka sila Sister Angie, yata po yun ng time na yun. Sister Dory, yung Spanish, naalala ko. Pinapasok nila ako dun sa cloister, sa inyo po. Tapos binigyan niya ako ng suman at dun ko nakita yung picture, malaking picture ni Sister Rafaela Mary, tapos saka yung sa Sacred Heart. And for some reason, parang nung bata ako, parang na-connect ko yung si Jesus dun sa Ben-Hur na nakatalikod, di ko makita yung mukha. And parang nung nakita ko yung image ng Sacred Heart, ganito pala yung itsura niya ni Jesus. Napakaamo yung mukha niya. Mukha talagang parang na-struck ako nung time na yon. And ever since it had left an imprint in me. To the point na nung nakilala ko si Father Benny de Guzman, siya yung nagmisa po dyan doon sa Sacred Heart, sa ACI. Tinanong niya kung ano yung tunog ng puso ni Jesus. Diba? Tapos ang parang sabi ko pa nga yung parang napapanood ko rin sa TV na parang yung titit, yung parang lifeline. Labdab. And naalala ko, sabi ni Father, tawa ng tawa si Father Benny doon, pero ang sabi niya, ang tunog ng puso ni Jesus ay, mahal kita, mahal kita. And naalala ko yun, na after the mass, lumapit kami ni Mommy, tapos sinabi ni Father Benny sa akin, gusto mo ba magpare? James, ganyan. And for some reason, parang nakita ko si Jesus kay Father Benny. Sabi ko, opo. Gusto ko po magpare. And ever since po, naging parang pangarap ko po yun na maging pare. Gusto kong parang mas lalong makilala si Jesus, kumbaga ma-share siya sa mga taong nakikilala ko. Even yung reason ko bakit ako
pumasok sa pag-altar server. Mm-mm. First batch kami noon as altar server sa ACI, tapos later sa Our Lady of Pentecost Oo. po. Yeah. It's because I want to really serve Christ in the Eucharist. Mm-mm. Yun po. Tapos naging importanteng bahagi rin po ng vocation ko yung adoration. Mm. Kumbaga na-instill po sa akin talaga yun na every time may mga trials po kami sa pamilya, talagang pupunta lagi ako sa Panginoon through sa Adoration Chapel. At dun po talagang sasabihin ko sa kanya, kinakausap ko siya parang kaibigan, sinasabi ko lahat ng mga saloobin ko, all my joys, my sorrows, yan, sinasabi ko sa kanya during adoration. Na up to the point na nagtatrabaho na rin ako, I see to it na I would always go to the Adoration Chapel and magsisimba every day. Yun po yung parang mga naging non-negotiable ko po sa buhay. Until mapadpad ako sa PGH, tapos nakita ko doon ulit si Father Benny. Yeah. And after the mass, sinabi ko sa kanya, Father Benny, ako po yung bata na nakilala niyo doon. Tapos sabi niya, ay oo nga, halika mag-lunch ka muna. And doon, pinag-lunch niya po ako, naramdaman ko po doon sa community, doon sa Jesuit community, yung warmth. Kumbaga parang feeling ko doon very much at home sa isa't isa, mga matatandang pare, batang pare, volunteers ng mga doctors, nurses, magkakasama, pantay-pantay lahat. Naramdaman ko yung pagmamahal po doon. And na-invite ako maging volunteer ng PGH. Dumating yung point na nagdi-discern ako na although masaya ako sa work ko, pero I was looking forward already to weekend where I can volunteer sa PGH, kung saan bumibisita kami sa mga may sakit, nagbibigay ng komunyon si Father Benny sa mga may sakit, dinadala niya si Jesus sa mga pasyente. And parang doon ko naramdaman na Lord, tinatawag niyo ba akong muli? Yeah. And this time sa religious life po. And yun, naging discernment ko po talaga yun to the point na nagpaalam ako sa parents ko na nung time na yun, naka-base na po sila sa Tacloban. Sabi ko, tingin ko tinatawag ulit ako ni Lord. Gusto ko ulit yata pumasok. And sabi nila, huwag kang mag-alala kung yan talaga ang gusto mo. Kung sa pakiramdam mo yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo, wag mo kami alalahanin, hindi kami pababayaan ng Panginoon. After a month, ayun po, nangyari po yung Yolanda, and sa kasamang palad, nakasama po yung parents ko sa mga inanod po nung baha. And nung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. All I can do was really just go to the chapel. Pumunta ako sa PGH Chapel, doon ako lumuhod, umiyak, nagdasal, at sinabi ko, Lord, hindi ko maintindihan, hindi ko rin alam kung paano ko hahanapin yung parents ko. And in the stillness of that moment, napatingin po ako doon sa cross kay Jesus. It's as if sinabi niya sa akin na, James, I am with you. I am with you in all this. I know your pain. I know what you are going through, and I am with you in all this. And talaga napahubulgol na lang po ako noon, and naramdaman ko yung pagmamahal niya at nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso ko nung time na yon. And since then, yun po yung pinanghawakan ko po until ma-invite po ako na pumasok po sa Society of Jesus. Ayun po, kumbaga, the rest is history. And ngayon po, nandito na po ako ngayon, fourth year theologian po. Back here in PGH again. Pero it's kumbaga, God makes all things new. It's a totally different new experience, a deeper experience of God's love that I am experiencing here right now po. So, Amen. yun po. Beautiful. Ang gaganda ng mga vocation story ninyo. Talagang attraction is the person of Jesus, the person of God, and then love. Yun. At kaya ito kayo, namumuhay sa pag-ibig talaga, obviously. And then what a coincidence na nag-guest uli si Brother James na nasa PGH siya. Opo. Ang galing.
So, ako na pala. Saglit lang, briefly lang po, who first introduced you to the Sacred Heart and how has your relationship with the Sacred Heart evolved or grown over time? Father? Who first introduced, you mean sa devotion or sa congregation? Hindi ko masyado Yung who introduced you to the Sacred Heart, sa devotion to the Sacred Heart or sa Sacred Heart na seminary na pinasukan the Sacred ko? Heart po, the Sacred Heart of Jesus. Not muna sa congregation, dun- pero pwede niyo pong paghaluin, Father po. Okay. I-integrate Ah, na natin yung dalawang actually, questions. Yeah, parang yung 3 and 4 more likely the same, so pag-isahin ko na lang po. Actually, I don't have that really devotion to the Sacred Heart. Parang naririnig ko lang yung lola ko dati na may devotion sa Sacred Heart. Pero yung devotion ko talaga ay nasa Divine Mercy. That's my devotion. Yeah. The Divine Mercy. As in, sobra yung devotion ko sa Divine Mercy. Kasi alam mo yung hindi ka pa nagkasala pinatawad. Yung mga ganun. So, yung devotion ko sa Divine Mercy kahit nagtatrabaho na ako dati, as in, nag-relieve ako once every month pumupunta kasi malapit lang yung Cagayan de Oro sa Shrine of Divine Mercy. Doon ako pumupunta buwan-buwan, nangungumpisal doon buwan-buwan kahit hindi pa ako kahit nagtatrabaho pa lang ako. And then nung pumasok na ako sa Sacred Heart, sabi ko kasi yung Sacred Heart ako kasi yung kumbaga nakuha ako ng Sacred Heart na congregation, the priest of the Sacred Heart, not through vocation promotion, pero yung sinasabi nilang walk-in applicant. Kasi walk-in applicant. Kasi nung nalaman ko na, yung gusto ko talagang siya, sabi ko, baka yung paraan, magiging pari yung paraan na maintindihan ko yung pagmamahal ng Diyos. So I had, papasok ko ng seminaryo. Ako ang naghanap kung saang seminaryo ako pumasok. So parang doon ako pinatpad sa Sacred Heart na congregation sa Cagayan de Oro, sa seminary doon. And then, habang nasa Sacred Heart, nakapasok na ako after 1 week, sabi ko, ba't ba ako nandito? Kasi nalaman ko, kasi wala nga talaga akong alam sa mga seminary life, religious, diocese, wala talaga akong alam. As in, flawless ako sa mga bagay na yan. So, pero nalaman ko, meron palang Marians yung nag-handle ng Sacred Heart ay ng Divine Mercy doon sa El Salvador. Sabi ko, ba't ba ako nandito sa Sacred Heart? I-devote ako ng Divine Mercy. So, dasal ako sa chaplet. Alam mo, habang nagdadasal ako ng chaplet, may pumasok sa isip ko, sabi niya, you are in the Sacred Heart because you are in the heart of the Divine Mercy. Yun ang sinabi. Yung sinabi sa akin. So I guess my devotion to the Sacred Heart begins with my devotion to the Divine Mercy. I begin doon ako nagsimula sa puso mismo ng Sacred Heart, the Divine Mercy. Beautiful. Yeah, thank you. Brother James? Ayan po, through ACI, the Handmaids of the Sacred Heart po, I first encountered the Sacred Heart yung moment po na when I saw the image dun sa cloister. That image of the Sacred Heart really left an imprint in me kung saan Jesus is holding his heart in flame. Kumbaga hawak-hawak niya sa kamay niya, and it's as if he's offering his heart to you. And parang sa akin, parang nung bata ko, parang I was wondering why is the heart of Jesus outside, no? Actually, I think it's one of the questions I asked Father Benny. Kasi parang I was worried he might die, ganyan. Kasi di ba nasa labas yung puso. And sabi ni Father Benny then, he wants to show you how much he loves you. That's why he's showing you his heart. And I remember yung mga drawings namin sa Sacred Heart, kila Sister Heart of Jesus madalas. And siguro little by little parang I felt na yung devotion ko sa Sacred Heart, parang at first parang sa mga images lang. Pero later on it became a deep personal experience, especially when I entered the Society of Jesus, when I underwent the 30-day retreat. Kasi during the 30-day retreat, it was there that I experienced once again, I saw the heart of Jesus, and then he was offering it to me. And then parang sinasabi niya sa akin, James, whether you
choose this life or not, I will continue to love you. I will continue to love you, whatever choice you make. And dun parang sa pagkakataon na yon, when you're given so much freedom to make a choice, I cannot but also make a choice to love and to love Jesus back, no? Dun sa pagmamahal na naramdaman ko at that very moment. And so I chose kumbaga to love, this vocation of love. So from that experience in the novitiate, na-inflesh siya dun sa marami ko pang experiences, sa mga experiments with the people I encounter. And until now, parang nararamdaman ko pa rin ito. It's deeply rooted in my experience in the 30-day retreat. Yung mga experience ko right now in my encounters with the patients, especially yung mga bata sa cancer institute ng PGH. Each time, I felt the Sacred Heart of Jesus is accompanying me. Parang mas nag-expand yung puso ko, no, mas lalong mahalin at iparamdam sa mga pasyente yung pagmamahal ng Diyos. Yeah. Thank you. And then ang pangalan ng novitiate nyo is Sacred Heart Novitiate. Yes, yung Sacred Heart. Ayun, may isa pa rin po doon nung pumasok ako. It was very sad kasi parang feeling ko wala sila mommy at daddy doon. Parang I was telling my novice master, sabi ko, Father, sana nandito sila mommy at daddy to witness my entrance day. And sabi nila, they're here kasi they are in the Sacred Heart of Jesus. Tapos naalala ko bigla yung nilagay naming marker doon sa mass grave nila mommy at daddy. Ang nakalagay po doon sa lumabas sa prayer ko, ang nandun sa lapida po ay Sacred Heart of Jesus. Imagine. Amen. Amen. So parang sabi ko, parang yes, they're here. They are here with me because they are in the Sacred Heart of Jesus. Habang nakikinig ako sa inyo, parang grabe yung parang confirmation na itong dalawang to, ito si Father July and Brother James are the perfect people for this episode talaga. Episode on the Sacred Heart. Yes, thank you. Sister Jessie, meron ka i-share? Paano? Yeah. Time check. It's 1:44. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sister Jessie. Okay. Welcome back sa ating programang Usapang Bukas episode 43 na pinamagatang Return to Your Heart.
Sir Jesse, gusto mong mag-share about Sacred Heart experience niyo po? Paano mo nakilala? Ako naman, Sa family? kilala ko ang Sacred Heart dahil sa sakuyang mga magurang na devotee ng Sacred Heart kasi every day we prayed, they prayed the prayer to the Sacred Heart. So doon ko danahan na expose ako sa devotion to the Sacred Heart. At the same time, ang tatay ko ay pinangalan ng Jesus dahil pinanganak siya sa Feast of the Sacred Heart. At kaya nung tuwang-tuwa siya nung pumasok ako sa Handmaids of the Sacred Heart kasi naalala niya yung kanyang paano lang pagiging sa Sacred Heart. Kaya na-inlove na rin ako sa Sacred Heart. Nung pumasok ako, the more na naintindihan ko at na-inlove ako sa kanya. Kasi yung aking naman na nakarelate din ako sa mga sharing nila brothers kasi it is the love of Jesus that makes my heart say yes also. So my vocation is also a response to the love that I have received from God. Thank you. So, Father and Brother, Pope Francis speaks of a returnings of the heart in his encyclical De Legis Nos. What does this phrase mean to you, Pope? Thank you. Father. Okay, for me, actually nung nabasa ko yung what does it speaks to me, return to the heart, para sa akin talaga, the phrase mean to me to have a deep devotion to the Sacred Heart of Jesus. That is the best way to return to His heart, our deep devotion to the Sacred Heart of Jesus. Brother James? For me, it's returning to home. No, madalas we experience a lot of pains, trials in life that kumbaga it leaves us scarred, no, and we tend to forget that there is a God who loves us unconditionally. And having that kumbaga that disposition of returning to the heart is like returning home, no, to Christ's own heart, a place where you feel God's unconditional love, His compassion, His embrace, no, the warmth of God's embrace. So how would we spell this out to those who are unchurched, yung distance sa simbahan, even critical sa simbahan? What language shall we use for them to get to know this devotion to the Sacred Heart, which to you is a password for them to get into really the heart of God, kung sino talaga yung Diyos? Would you like to comment po on that, Father July? Ako talaga, sister, siguro I would say na sa mga taong yung sinabi, unchurched and very critical of the church, siguro lahat naman tayo naghahanap talaga ng pagmamahal. Lahat tayo naghahanap ng pagmamahal. And I would tell them that the greatest expression of love found in the church, and that is the Holy Eucharist. The Holy Eucharist. Yeah. Ang pagmamahal ng Diyos na nasa banal na Eucharistia na araw-araw bumababa para lang tayo ay yakapin. Na kahit naging critical ka, kahit hindi ka nagsisimba, nag-aantay lang siya para sa iyo at patuloy ka pa rin niyang minamahal at nag-aantay pa rin siyang bumalik ka sa kanya sa simbahan, sa banal na Eucharistia. Amen. For me, para sa akin, I'd tell them that the Sacred Heart is not just about a statue or a tradition or a devotion. It's about a God, no, kumbaga, who experienced how it is to become human, no? God who is incarnate, a God who also has a human heart that feels all our joys, our sufferings, our pain. It's the kind of love wherein
it's not abstract. Kumbaga, it's something that is personal sa bawat isa sa atin. And once they open their hearts to the Sacred Heart of Jesus, that's where they also experience that that deep and unconditional love that God has for each one of us. Actually, may connection at ang ganda-ganda i-integrate yung Sacred Heart, ang Eucharistia, na pusong-puso, yung ganon, at ang Divine Mercy. So, yun. Pero yung papaano ipalad sa kanila is, yun, sabi ni Father na, actually, lahat naman tayo nangangailangan talaga yung affectivity. So, importante yung affective knowledge, parang ganyan, interior knowledge talaga, na ipakilala kung sino talaga tong Diyos. And it all starts with love, yung experience of love na matulungan, really accompaniment, kaibiganin, pero mahirap talaga, no? Pero it's a challenge for us. Pero love, I think love is a language that everybody understands. So we start with this love, and then deepening in ito, Eucharistia, and then the Sacred Heart himself, the devotion to the Sacred Heart. Yes, Sister Jessie? So, what is the most important message of Pope Francis in his encyclical De Lexit Nos? For all of us, the important message. Ako, as for me, ang pinaka-importante talaga na mensahe doon sa encyclical ni Pope Francis na Lexnos is yung tayo ang unang minahal ng Diyos. God loves us first. And because He loves us first, we're able to experience His love and have the opportunity to return that love. Even in simple little things. Kaya parang na-mention ata si St. Teresa of the Child Jesus, gawin ang mga maliliit na bagay na puno ng pagmamahal. Yun talaga, kumbaga ang mensahe talaga doon is God's love is the source and goal of our entire Christian life. Yung mahal tayo ng Diyos, maging sino man tayo, mahal niya tayo. Yeah. Thank you. Yeah. Brother? Yes po, talagang that message that God loved us first po. Having that kumbaga disposition, no, na even we do anything before we experience anything, kumbaga there's already that reality na minahal na tayo ng Diyos, that God loved us first. And that love is a reassurance na no matter what happens, there will always be God's love na nasasalo sa atin. That reassurance na hindi tayo nag-iisa sa buhay. That reassurance that He will always be with us. No? That it becomes already the parang absolute sa buhay natin, na pag nakaranas tayo ng mga kalungkutan, mga pagsubok, hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapanalig po pala, ang pinag-uusapan dito yung encyclical ni Pope Francis, 2024 niya ito sinulat, and then ang ibig sabihin ng De Lexit Nos ay He loved us. Yan, Latin po yung De Lexit Nos. So, Father and Brother, if the Sacred Heart could speak directly to today's youth, what do you think He would say? Father July. If the Sacred Heart could speak directly to the church, siguro what he would say is that ito na this is it. Ito na yung nag-iisang pusong ikaw lang ang mahal. Ito na yung nag-iisang pusong nag-aantay kahit nasasaktan dahil patuloy na nagmamahal. So, pagdating sa puso ng Diyos, meron kang babalikan kahit ano at maging sino ka man. Yeah. May puwang ang love. Yeah. For me, Brother. siguro, the Sacred Heart, siguro ang gusto niya sabihin sa youth ngayon is that I see you, I feel you. I know your struggles, your fears, your dreams, your joys. So don't be afraid and be open. I hope you will give me a chance to love you. Let me walk with you. Because you matter. Your life matters to me. And I love you.
so much unconditionally. Yeah. I am here for you. I am here with you. I love you. Do not be afraid. Yan. Ang bilis. Grabe talaga, no? Grabe. Hindi ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat lang talaga magiging bukas, makikinig, dadamhin, siguradong mararamdaman ng lahat. Siguro hindi mahihirapan ang mga tao pagbukas sa pagmamahal ng Diyos. So, ang bilis ng oras, medyo advance tayo. Baka may gusto kong mag-share bago mag 2 o'clock. We have still 3 minutes before the time. So baka may gusto pang magdagdag sa inyo. Sir Net, Sir Marta, do you want to share, to add more? Sige, sister. For me, in my experience, if somebody ask me how they would like to devote to the sacred heart, come to Jesus. You will experience His love and learn from His heart, that the compassionate heart, the merciful heart, and trust Him and do not be afraid. Just abandon yourself in Him and let Him lead you, and whatever it will happen to you, just come to Jesus and ask Him to teach you how to love as He loves us. Thank you. I really like the Ignatian invitation of affective knowledge. Kasi iba yung dating na yung sinasabi, I feel you. Iba kasi yung knowledge na yung interior knowledge, affective knowledge, yung gano'n, no? Experiential knowledge, yung mga gano'n. So it's very important na iparamdam yung love na yon by letting them experience it, not just tell them, but letting them experience this love of God. Salamat Kagurangnan. Salamat Kagurangnan for being here with us talaga, and for always offering your love to us no matter what. And then making us, we know that we are unworthy, and it is your love that makes us worthy. Parang ganun. Yeah, so tuloy-tuloy lang po tayo. Yeah. So, ang challenge sa ating lahat na minahal ay kung paano din ibahagi itong dakilang pagmamahal na natanggap natin. So, siguro ito ang malaking challenge sa atin na mga minahal, naramdaman ang pagmamahal, at patuloy na minamahal. Kasi maraming tao na nagugutom sa pagmamahal. Kaya siguro for us Christian who really experience the unconditional love, so let us continue, kasi marami pang tao na hindi nakakatanggap ng dakilang pagmamahal ng Diyos. So, and then sister, minsan ang tendency kasi natin is parang maghanap ng pagmamahal sa iba't ibang pamamaraan. Akala natin ito yung makakapuno sa ating hollow, yung emptiness, vacuum ng pag-ibig. Pero we always end up more frustrated, more disappointed, more wanting, unsatisfied, parang ganun. So, ina-advertise namin, try God's love. Yun lang. Yeah. Go to Jesus, and Jesus will fill you, fill the emptiness. Kasi lahat tayo may emptiness. Sabi nga ni Saint Augustine, only the love of Jesus can fill up that emptiness in our hearts. The Eucharist. So, yeah, the Eucharist. Oh, yes. Okay, so salamat sa lahat na, so ang bilis ng oras ngayon, pero bago tayo matapos, anong mensaheng nais mong iparating sa mga kabataan, especially searching for their way of direction in life? For those who are searching. So, any message, Father July and Brother James, for those youth who are searching? Ako yung sa akin may connection sa sinabi ninyong dalawa ni sister. Kasi siguro I just have to remind the youth that
We are all created in the image and likeness of God. And a part of us belongs to God. Yeah. At hanggat hindi yan nakakabalik sa Kanya, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya. Kasi yun kasi yung problema ngayon sa mundo, sa mga kabataan, kaya maraming nagpapakamatay, anxiety, depression, yung bang meron silang hinahanap na hindi nila maintindihan na ano. Tapos doon nila hinahanap, sinabi ni Sister kanina, sa iba't ibang bagay, naghahanap ng kaligayahan na hinahanap ng puso nila outside God. So kaya nagiging restless, nandun yung struggle, kaya nagiging depressed kasi hinahanap nila ang hinahanap ng kanilang puso sa labas sa Diyos. And the youth should understand that our life, a part of our lives belongs to God. At hanggat hindi yan nakakabalik sa Kanya, hindi yan magpapahinga. Huwag yun ang hanapin ang kaligayahan sa labas. Nasa puso lang ni Jesus. At dyan sa puso ni Jesus, ang kaligayahan mo, lahat dyan susunod para sa'yo. Sisingit po na ako ha. Saint Augustine, Pope Leo. Our hearts are made for God and our hearts will always be restless until it rests in God. Yan. Thank you po. Brother James. Siguro para sa akin, masasabi ko sa youth ngayon, nagsasearch sa kanilang way or direction sa life, is for them not to rush, don't panic. God's love is patient, is always patient, and He will always wait for you. And for them to take time to listen to their heart, no? To listen to your heart where God is speaking, no? Kaya mahalaga nga na to take time sa maingay na mundo, go into silence and then take time to listen to your heart where God will speak to you. And siguro if you feel an inkling already to, like for example, you feel that you are being invited to a certain vocation, siguro it's good that you surround yourself with people who would encourage you to be real, to be good, to be authentic. And siguro for them not to be afraid, to take that leap of faith. Madalas kasi sa mga na-encounter kong mga youth ngayon, parang they're very afraid to commit. Medyo takot sila mag-commit. So, siguro, don't be afraid to make that leap of faith. Especially that the Lord, no, through the Sacred Heart of Jesus, reassures them of His unconditional love. And hopefully, they will find their vocation in life, whatever it will be. And that will be their vocation of love. Vocation rooted in love. Again, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat po sa inyo. At salamat sa ating mga bisita ngayong hapon, Father July SCJ at Brother James ng Society of Jesus, at ang inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, and Sister Martha. Salamat po, hanggang sa muli. See you next Friday. God bless po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you, Bye. Trying to be a blessing to others.